Masayang araw po ulit, mga ka-PL. Dalawa ho pag-uusapan natin. Una, etong isinasagawa po ngayong proclamation rally ng PDP Laban na binansagang The Lucky Nine. Ayan, Lucky Nine kasi kinatatakutan na po ito ni Bangag, mga kababayan. At sigurado tayo syempre, positibo tayo mga kababayan na makakapasok po itong siyam na senatorial candidate ng ating Tatay Digong. Kaya nga, ayan si Bangag, sinisiraan na itong mga taga-PDP Laban na senatorial candidate mga kababayan, kaya si Hudang tinawag niya ho na nagdi-deliver lang daw ng suka, samantalang nasa senatorial slate niya yung nautusan lang ni Mami D na bumili ng suka. Na dadaluhan di umano ito, mga kababayan, ni Vice President Sara Duterte at opisyal di umano na susuportahan ng ating pangalawang Pangulo ang mga senatorial slate ni Tatay Digong. O ito ho ang balita, panoorin po natin, ganyan lang po ang gagawin ko, ganyan, ganyan. At hindi po ito galing sa SMNI, baka makapiright po tayo mga kababayan. At ang pangalawang pag-uusapan ho natin, nako kanina mga kababayan, si DOTR Secretary Jaime Bautista nag-resign. Nag-resign mga kababayan. Ngayon mga kababayan, hindi pa nga umabot man lang ng isang araw, dalawa mga kababayan, ang mga bata ni Bangag ang lumaya sa poder niya. Ito namang si si Cesar Chavez mga kababayan. Nilayasan na rin si Bangag. Kita nyo na? Ano ibig sabihin yan? Bakit nagkasunod-sunod? Eto, iaabot ko po sa inyo mga balita, mga kababayan. Pero bago po natin simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo pong kalimutan, like and share na rin ang video nang malaman ng ating mga kababayan ang ganap sa ating bayan. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Eto na mga kababayan, unahin po natin etong maaaring pagdalo po ng ating pangalawang Pangulo. Eto na ho yung video. Ayan. Saglit lang Ayan, ito na ho. Play. Ba si Vice President Sara Duterte sa proclamation rally ng PDP Laban? Ang tanong po kanina kung darating din ba si Vice President Sara Duterte sa proclamation rally ng PDP Laban. Ito po ang naging sagot. Sa listahan ng programa si Vice President Sara Duterte, ngunit isa nga yan sa inaabangan natin o aabangan natin sa pagsasagawa ng proclamation rally ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Laban o PDP Laban. Nakatakdang iproklama ng PDP Laban ang siyam na kandidato nito sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Kabilang na sa mga ito ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Kasama rin sa listahan sina former Presidential Advisor Attorney Raul Lambino at dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission Attorney J.V. Hinlo. Gayun din ang musician attorney na si Jimmy Bontoc, religious leader Apollo Kibuloy at aktor na si Philip Salvador. Inaasahang darating dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang i-endorso at itaas ang kamay ng senatorial candidates ng partido. Bukod kay former President Duterte, makikilahok din sa aktibidad sina Senator Robin Padilla, Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at dating Executive Secretary Salvador Medjaltia.
nang magsimula ang programa ng proclamation rally ng PDP laban alas 3 ng hapon mamaya at sisimulan ito ng mensahe mula sa mga senatorial candidates. Yan muna ang latest. So ayun mga kababayan, wala naman pong hindi naman po sinisigurado ng UNTV po ito, mula po ito sa UNTV. Ang sabi po kanina, wala naman daw po sa listahan si Vice President Sara Duterte na dito nga sa proclamation rally ng PDP. Pero inaasahan di umanong darating ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, para official din na suportahan itong mga senatorial candidate ng PDP laban. Katulad po ng dating Pangulong Duterte na dadalo din ho dito. Binanggit naman po kanina sa balita. Eto na, nagsimula na mga kababayan ang tunay na laban. Team Bangag at Team Duterte. Ayan, ilalampaso ho natin mga kababayan ang Team Bangag. Kaya ngayon pa lang ikampanya natin itong dalawang partido lang, Team ni Bangag at saka Team ni Tatay Digong. Ikampanya natin yung dalawa. Ang una ho natin ikampanya mga kababayan, itong kay Team Bangag. Paano? Ikampanya natin na ilaglago natin sa Inidoro. Huwag iboto ng ating mga kababayan nang hindi po lumala ang kawalang silbi ng Administrasyong Marcos, at higit sa lahat maprotektahan din ang ating pangalawang Pangulo dito sa kanilang isinusulong na impeachment mga kababayan. Pero ang talagang ikakampanya natin na iboto ng ating mga kababayan, syempre ang Team Duterte. Itong The Lucky Nine, ayan, itong mga nasa PDP, wag nating kakalimutan, straight po natin na iboboto mga kababayan ang PDP. Ito ho ay ang mga magagaling na mga magiging pinuno ng ating bansa na kailangan nating lahat mga kababayan. At higit sa lahat, poprotekta po ito sa ating pangalawang Pangulo. Kasi nga sa Kamara, lusot na po ang impeachment nila sa pangalawang Pangulo. So ang didepensa po ang Senado. Kaya kinakailangan po nating mas marami pong senador na mga maka-Duterte. Ayan. Ikampanya po natin sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Nang sa ganun, lumusot itong lumusot po itong siyam mga kababayan para hindi po makalusot ang impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Okay, dito na po tayo sa isang balita mga kababayan na nagsisialisa na ang mga ang mga tauhan ni Bangag mga kababayan. Ano kaya ang dahilan? Bakit nagkanda sunod-sunod na ang lumayas mga kababayan? Hindi kaya baka natatakot sila na baka madamay. Siyempre, di ba? Baka lang naman. Ayan yung balita. Ang sabi po dito sa DWAR Abante Radio o radyo mga kababayan. Breaking news na naman. Katulad nung kanina, breaking news. Ito, breaking news pa rin po. Itinalaga na bilang officer in charge ng Presidential Communications Office si Undersecretary Merald Ann Ridao mula February 17 hanggang 21. Mga kababayan, meron pong nakalagay na petsa kung hanggang kailan lamang siya magiging OIC ng PCO mga kababayan. Tuloy, ang kautusan ay ipinalabas na mismo ni PCO Secretary Cesar Chavez mga kababayan. Sino ang naglabas? Siyempre ang kalihim mga kababayan ng PCO. Walang iba si Chavez mismo. Ito ay matapos kumpirmahin ni Chavez sa Abante Radio na
maglilib siya. Ayan, maglilib lang daw siyempre. Maglilib siya sa susunod na linggo, ngunit hindi binanggit kung ano ang dahilan. Wow! Siyempre, ganun po ang mga nangyayari eh. Sa mga nakaraan pa na lumayas sa administrasyon ni Bangag, mga kababayan, idinadaan kesyo may sakit, kesyo maglilib lang at babalik di umanos, pero sabay layas na ho yon. Hindi na siguro nila matiis, mga kababayan, ang kawalang kakwenta-kwentang administrasyon ni Bangag. O, tuloy kayo basa. Una rito, nagkaroon ng ugong na magre-resign na siya sa pwesto. Kita nyo na? Kaya pala, hindi binanggit ang dahilan, mga kababayan. Ugong-ugong pala na magre-resign na itong itong mama na ito, na si Chavez nga. O, inaantabayanan ngayon ng Abante Radio ang opisyal na pahayag ni Chavez ukol dito. Una na rin umugong na magkakaroon ng rigodon o magkakaroon ng rigodon o balasahan sa Malacanang. Ayan lang ang sabi, rigodon o balasahan. Pero mga kababayan, mag-antabay tayo, baka tama po yung ating hinala na unti-unti nang nagsilayasan, mga kababayan, ang mga itinilaga ni Bangag. Ayan. Ayos! So hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.